i-take note. Yung mga anak natin, pakitabihan, no? Tingnan nyo, i-scribe nila to. Check nyo, nasa i-scribe nila to. Buksan natin yung Bible natin sa ano. Simulan nyo. Nag-record na per today. So, buksan na yung Bible natin sa Revelation chapter 17. Pakihanap na yung verse na ano? Unahan kayo. Yung verse na 5 are fallen. So, ang pwede magsagot ng Jaya, Enoch Children, saka Rap, Irish, Cherry. Nasaan na si Cherry? Hindi ko pa na pinatabi sa inyo. Video? Buklatin yung Bible nyo. Dali, buklatin nyo. Hanapin nyo nga yung ano. 5 are fallen, 1 is, and the other is yet to come. 17, sabi ko, Revelation 17. Pinaliwanag ko na to, inulit ko lang. 17. Hindi mo na ipakita sa mga napahan ko nga sa Bible. Kung nakita mo, huwag mo i-flash dito. 17. 17? 17 daw. Nauna si Gaya. Buksan natin. 10? Buksan natin ng 10. Tumingin na kayo sa 10. Nilip kayo ni Gaya sa 10. Okay. Gusto ko i-share up 5 are fallen. Jackson muna kaya. Yan yung time ni John. Yung kay Jackson, nalimutan ko na eh. So kaya na lang mag-share kay Jackson. I-chronicles niya mo yan. Yung 5 are fallen, may 4 beasts, di ba? Ilan ulo yung 4 beasts? Yung unang beast, leon, isang ulo. Yung pangalawang beast, oso, isang ulo. Yung leopardo, ilang ulo? Tanungin ko yung mga kabataan. Ilang ulo ang leopardo? Isa. Sister Jaya, Andre, pakibuklat yung Bible nyo sa Daniel 7. Ay, sakto na yung Daniel 7, ha? Daniel 2. Hindi, 7. Yung apat na beast, nasa Daniel 7. Daniel 2 ang estatwa. Daniel 2 ang estatwa. So, pakisagot nga, buklatin yung Bible nyo. Kaya ako pinakubuklat Bible nyo. Mga magulang utusan, hindi na din anak nyo kung nagbubuklat o hindi. Parang kahit hindi kayo bubuklas, may workshop kayo na ano yung anak nyo. Si Simon na walang nasa kahit magulang nito. So, nanay. Nasa niya magulang na yan. Sino magtutulong sa kanya pagbuklat? Ano niya? Nico. Good. Buklatin nyo. Ilang ulo yung leopardo? Yan ang tanong ko. Sister Sina, tingin ka sa Bible. Ilang ulong leopardo? Ang emphasis ko, kapatiran, kailangan magbuklat ng Biblia. Ilang ulong leopardo? Sigaw. 4. Sino nakakita? Taas kamay. Kumabot kayo tumingin kahit ibang nakakita. Sikapin nyo magbuklat. Yung mga itong simpleng ganyan, pwede natin gawin sa bahay. Tinatanong natin anak natin. Nakita na. Pero lahat kayo dapat magbuklat. Huwag kayo masasaktan. Sasagi lang ako para hindi kayo may larawan ng hayop. Pati-diretsuin ko na, may larawan kayo ng hayop. Kung ayaw nyo magbuklat ng Biblia, parang tinatamad kayo, makikinig na lang kayo. Sa traditional ministries, kahit malalim ng sinashare, yung mga miyembro, bali wala lang. Sa progressive ministry, dapat nang tumutin niya. Kailangan niyong buklatin para wala kayong marka ng hayop. Tatak ng hayop. Mga tabang kayo.
Kasi, mas buhay kayo sa mga reunion party. Pinag-usapan natin yung hayop na lumabas sa Biblia. Hindi nyo pala nasa katawan nyo na. Magpuglat kayo. Tusan nyo anak nyo magpuglat. O simple, apat, madali makita ng bata. Ay, naiinip pa ako. Kaya tayo nandito para mabuhay yung dugo natin sa salita ng Diyos. Okay. So, hindi mas mahalaga yung kayo mag-participate sa Bible. Bukod sa malalim. Walang kwenta yung malalim dito kung hindi nyo ma-absorb. Yung 5, kukulangin dito sa ilan to, total. Total nyo nga. Simple common sense, no? Yung mga bata, Kambal, Jelay, Sina. Ano total dito, Sister Sina? Ano yung total dito? Pakisigaw. Ano, lakas? Anim. Okay. So, madali lang, di ba? Ganyan ang tatanungin nyo sa bahay. Kung 6 yan, anong empire yung Leopardo? Anong empire yan? Greco-Macedonia. So, sa time ni John, nung sinusulat niya yung Book of Revelation, bakit? Kung itong application, dati ko na itong gustong application, kaso parang may hadlang. Roman Empire na. Sana tinanong ko. Roman Empire na. Roman Empire na yung time ni John. Paano ko i-apply na 5 are fallen? 1 is ito yung ika-6. The other is not yet come. Yung other, yung ika-7. Itong 1 is ito yung ika-6 na ulo Nasa Greek pa. Paano mo papaliwanag na si John nagsusulat ng Book of Revelation, Roman Empire na? Ito yung paliwanag. Describe nyo. Yung Book of Revelation ay sinulat sa Greek. At dyan galing yung salitang Alpha, Omega. Wala yan sa Hebrew. Nandiyan yung Apollyon, Abaddon. Bakit may ganyang salita? Kasi sinulat yan sa Greek. Sa Griego, Abaddon. Sa Griego, Apollyon, ganyan. Yung mga ganyang salita, ibig sabihin, originally sinulat yung ni Juan sa Greek. Nung time ni Juan, Greek ang lingwahe, bagamat Roman Empire. Ibig sabihin, ang sikat na lingwahe, Greek culture. So when you talk about peace, you talk about culture. Kaya nahawahan din ng Greek culture ang Kristyanismo. Kaya, yung Kristyanismo, nagkaroon ng pagpataliwakas. Nagkaroon ng Trinity kay Constantine. Ngayon, kung lingwahe, kultura, batayan, hindi emperyo, yung ulo dyan, ano yung pang-7? Latin. So, mawawala rin ng Greek, magiging Latin during the Dark Ages. So, yun ang summary ng 5 are fallen, 1 is the other is yet to come. There are 7 heads, 7 kings. Itong 7 heads, 7 kings, ito yung kung itutulay natin sa ulo ng beast, yung 7 heads sa ulo ng beast. Tanong na. By the way, request ko, yung mga tanong pakisulat sa anak. Pasulat niyo sa anak. Tignan niyo yung anak niyo kung nasusulat niyo tanong. Anong 30? Revelation 30? Tapos na yung oras ko, di ba? Sinuro ko na ito dati. End-time meeting na ito dati. Lawin na sa akin na share mo. Ganito lang tanong from Francis. By the way, dati ko na share ko sa'yo. Nakikita mo pa lang mga dati. Naintindihan ko na. Pero paano i-apply? Kahit natanong kay Brother Kirby. Even though naganap siya after the time of yung Latin, umabot siya ng Dark Ages, paano natin i-apply ngayon? Latin pa rin ba pagdating nitong end time sa
pag resurrected na The 7 is of the 8. yes, ha? O yan. Natin pa rin yan. Hindi na natin ang is ang kultura dito. Ano yung Pax Americana? May tanong kasi rin. Sharing. Strike nyo yung mga tanong. Post nyo sa Facebook para pag-usapan. Anong 10 horns? Anong 10 horns? Yan yung, sulat nyo agad. Sulat nyo sharing, tanong, anong 10 horns, sulat nyo yung sagot. Enter, asterisk. Ang 10 horns, yung 10 tribo na sinakop ng Roma para maging dreadful, terrible beast. Yan ang Europe today. Lampas na ang European Union ng 1029. So, tribo ang focus natin, yung tribo. Mga karuharian tinatawag na France, Vandals, Visigoths, Goths, Sweden. Taga-Sweden ka, no? Okay. Tapos, Alemani, Burgundian. Burgos. Okay. Sino may next? Bernie. O, nawala na yung ano mo, yung frontliner mo si Simon, pagkain na hinahabol. Paano yung ano yung... Hindi ka na. Sige. Yung... Kasi, di ba, for World Empire, and may claim na yun yung peak. Yun ba yung... yun ba yung end time na sinasabi na haluan din ng pagka-Trinity? Kung may tanong mo, yung fit. Oo, yung peak, yung clay. Okay, sinasabi ko. Maraming application yan. Pwede yung Trinity Oneness, pwede yung Orthodox, Catholic, saka yung lang yan. Meron pa yung application yung haluan, yung hedonismo, yung Renaissance, mga ganyan. Kaya, mabibigyan din siya. Masisira siya. Protestant Catholic. Sa huling araw, si Kristo ay buwag. Yung mundo ngayon, alam niya ba, pinag-iisa ng Papa? Kahit anong religion mo, magkaisa tayo. Hindi naman masama kung kalaban mo terorista, di ba? Paano kung napagbintangan lang terorista? No? Para ako napagbintangan lang terorista. So, napagbintangan lang yung terorista. Yung napagbintangan ng terorista, Sa Diyos. yun ang ano, yun ang mangyayari sa pagkakaisa ng mundo. Kaya sisirain ng Diyos yung mundo. Yung buong mundo magkakaisa laban sa dalawang propeta na pagbibintangan ng terorista. Pag napagbintangan ng terorista, papatay nila yung dalawang propeta, then, malapit na yung katapusan ng mundo. Pagbaba ni Kristo, sisirain niya yung gobyerno ng mundo, yung pagkakaisa ng mundo. Kaya yung iron and clay, hindi magsama. Hindi solid yung paa niya. Tatamaan siya ng bato mula sa bundok, yung Diyos yung bundok, yung bato yung si Kristo. Pero pag nasira niya yan, siya magiging bundok din. Papalitan niya yung statua. So, kung ano mayroon ng Diyos, ibibigay sa kanya, sa kaharian. At yung pagsira niya, isang application dito sa mundo na to, na yung mga iba-ibang religion nagkakaisa. Iba-ibang kaisipan nagkakaisa. Para ano? Para isa-isang maling direksyon, maling pagsamba sa Diyos, maling pagkakilala sa Diyos. Yung yung parang kompromiso sa sanlibutan. Nangyari din sa laman natin, di ba? Okay. Next. Okay, may tanong pa po. Wala na.